ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin to. Nang sabihin ito ng misteryosong lalaki, hindi na sinagot ni Fidel. Ang sinabi nito bagkus ay nagwika siya ng, "Ano ang kailangan mo sa akin?" Nang marinig ito ng misteryosong lalaki, humarap naman ito sa kanya at tumitig sa mga mata niya. "Kung inaakala mong wala nang makakatalo dyan sa nilalang na dala-dala mo, pues nagkakamali ka. Bigay mo sa akin ang bato ng mga kawkaw na binigay sa'yo ng matanda. Dahil wala din naman itong kwenta sa'yo eh." Wika ng lalaki. "Kasinungalingan lahat yung sinabi mo. Wala sa akin ang hinahanap mo. Kaya kung sino ka man, pwede na ho kayong makalis." Sagot naman ni Fidel sa lalaki. "Kasinungalingan? Sige, iharap mo sa akin yung itim na tandang mo. Kapag nagawang matalo ng manok mo itong hawak ko, pansamantala kitang papalayain. Pero kapag nakita ng mga sabongero dito ang pagkatalo mo, ngayong gabi din, kunin ko sa iyo ang hinahanap ko at sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatan ng araw." Alam mo bang pinapahama ka lang nung matandang yon? Dahil sa pagharap nyo sa mga dayo, hahanapin ka rin nila. Nang marinig ito ni Fidel, naghalo ang takot at galak na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang misteryosong lalaki, pero base sa presensya nito, pamilyar ito sa kanya. Ito yung presensyang umaligid sa kanya nung kasalukuyan siyang lumaban sa mga dayo. Pero dahil sa pagharap lang dito ang tanging solusyon, pumayag siya sa gustong mangyari nung misteryosong lalaki. Paglabas ng itim na manok sa bayong niya, doon na nga nagsimula si Fidel sa paghanda sa magiging laban nila. Matapos niyang lagyan ng tari ang manok, nilapatan niya ito ng karagdagang mga dasal kontra sa mga makisawsaw sa paligid. Alam niya kasing maraming mga antingero sa lugar na yon na maaring may gawin sa paligid. Nang pumunta na siya sa lugar na paglalabanan ng mga manok, nag-iisa lang siya doon at hinahanap pa rin niya sa paningin niya yung matanda. Paglapit niya sa lugar, nakita niya ang misteryosong lalaki na may kagat-kagat na bagay na kulay pula. Hindi niya alam kung anong gamit yon, pero nasisiguro niyang isa ito sa mga sandata ng lalaki. Nang makalapit siya sa isang lalaki sa sabungan, narinig niyang nagsalita ito sa kanya ng, "Dok, taga rito ka ba? Mag-ingat ka dyan sa nakarap mo. Matindi yan." Wika ng lalaki. Itong si Fidel naman, tahimik lang naman siyang nakiramdam sa paligid. Matapos niyang marinig yon, at nagulat siya sa hawak ng misteryosong lalaki na yon. Dahil ang tandang na hawak nito, kulay abuhin ito, pero itim na itim yung mga mata. Hanggang sa suminyas na ang lalaking taga-karyo, nabitawan na ang mga manok. Pagbitaw ng pagbitaw ni Fidel, agad-agad nagbanggaan ang mga ito. At rinig na rinig niya ang animoy umiiyak na nilalang sa pandinig niya. Habang pinakiramdaman niya ang buong paligid, nakaramdam na rin siya ng panlalabo ng kanyang mga mata.
sa kabila ng mga elementong pumapaloob sa itim na manok na yon. Nagagawa itong tapatan ng kalaban at habang tuloy ang palitan ng atake, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo sa magkabilang direksyon ang dalawang manok na naglalaban. Sa sobrang bilis ng takbo ng mga manok na yon, hindi na ito nagawang masundan ni Fidel. Hinahanap niya ito sa talahiban pero hindi na niya ito magawang matagpuan. Inabot din siya ng ilang oras sa paghanap, pero ni anino nung manok hindi niya makita. Hanggang sa inabutan siya ng hapon sa lugar at nagpasya na lang siyang umuwi. Nasa 6:00 na yun ng hapon at maririnig mo na ang mga kulisap. At habang naglalakad siya, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Biglang huminto sa paghuni ang mga kuliglig. Ayon sa turo ng matanda, masamang pangitain ang mga ganong kaganapan. Indikasyon ito na may nakaabang na panganib o di kaya may masamang nilalang sa malapit. Kaagad nang nag-usal ng bakod at puder itong si Fidel dahil alam niyang may nilalang na nakaabang sa kanya. At ilang hakbang pa lang niya, hindi nga siya nagkamali. Bigla ding lumabas ang isang nilalang sa kanyang daraanan galing sa isang punong kahoy. Nang titigan ito ni Fidel, nagulat siya kasi pamilyar sa kanya ang nilalang na yon. Ito yung misteryosong lalaki na nakalaban niya sa sabungan. Hindi ito nagsasalita at nakatitig ito sa kanya ng napakasama. Hindi na nagdalawang isip itong si Fidel at kaagad na siyang nag-usal pang kumbate. At inihip niya ito sa kanyang mga kamao. Habang naghintay sa maaring hakbang na gagawin ng taong yon, pinagmasdan niya ito ng maigi. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lang itong nawala sa kinatatayuan nito. At laking gulat na lamang niya nang may sumunggab sa likuran niya. Sa sobrang lakas ng ataking yon, bumangga si Fidel sa isang patay na puno. Halos kumakawala ang kanyang ulirat noon dahil sa pagkakabangga niya sa kahoy. Habang bumabangon siya, halos nanlalabo pa ang kanyang mga mata noon. At nakita niyang naglalakad na naman. Papalapit sa kanya ang lalaking may nakatalukbong sa ulo. Ang lakas ng loob mong gawin yon sa akin. Ngayon magsisisi ka. Wika ng misteryosong nilalang. Habang pabangon siya, mabilisan naman niyang binanggit ang mga katagang itinuro sa kanya ni matandang Jem. 3 kataga lang yon at muling nanumbalik ang kanyang lakas sa katawan. Ilang saglit lang ay muli itong bumuelo para sugurin siya. Ngunit di pa man tumama ang mahaba nitong kuko sa kanyang katawan. Nagawa na niyang masalag ang braso nito at sabay binigyan ng napakalakas na suntok sa may tagiliran nito. Ngunit ngumisi lang ang nilalang na para bang baliwala lang sa kanya ang binitawan niyang kamao na may kargang mga dasal. Habang nagpapalitan sila ng mga atake, tila ba sinasayawan lang ng nilalang na yon ang mga atake niya. Sa bawat suntok na pakawalan niya, nagagawa pa nitong madakip ang mga braso niya. At ramdam niya ang napakatalas nitong kuko. Sa sobrang bilis ng nilalang na yon, hindi niya inaasahan na madakip nito ang kanyang liig
sabay balibag sa kanya. Agad naman siyang bumangon para ilagan ang sunod nitong mga atake. Kaya nagpagulong-gulong silang dalawa hanggang sa makaabot sila sa lugar na merong mga halamang alingatong. Nang maabot sila sa parting yon, labis-labis naman ang pagtataka nitong si Fidel dahil bigla na lang naghihiyaw ng napakalakas ang nilalang na yon. Iniwan nito si Fidel sa damuhan at kumaripas yun ng takbo. At sa pagkakataong yun, ginamit naman ni Fidel ang natitira niyang lakas para tumakas sa lugar. Pagdating niya sa kanyang tinitirhan, hingal kalabaw naman siyang pumasok sa kubo niya. Dali-dali niyang isinara ang pinto habang nagmamasid sa labas upang masisigurong hindi siya nasundan nung kalaban niya. At habang nakikiramdam siya sa paligid, bigla na lang nabaling ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng isang huni ng nilalang. Pamilyar sa kanya ang huni na yon, at yun ang itim na manok na tumatakbo kaninang tanghali. Kaya agad siyang lumabas ng kubo at doon nga niya nakita ang itim na manok. Agad naman niya itong hinuli at isinilid sa kulungan nito. Habang nakaupo sa hagdanan ng kubo, hindi niya lubos maisip kung bakit nakabalik sa kanyang kubo ang manok na yon. At doon niya napatunayan na may gumagabay nga ng mga nilalang ang tungkol sa manok na binigay sa kanya nung matanda. Hindi rin siya nakakain ng gabing yon dahil sa mga iniisip niya. Unang bisis kasi siyang nakaengkwentro ng ganong nilalang. At habang nakahiga, napaisip siya kung bakit parehong tumatakbo ang dalawang manok na yon. At sa isip-isip niya, may karga din ba yung lalaki na yon? At bakit hinahanap niya ang matanda? Bakit? Hindi ba niya makita yung matanda na yon? Yun ang mga katanungang nagpapagulo sa kanyang isipan. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Lumipas ang mga araw. Marami siyang tinuklas na mga dasal sa iniwang libreta ng matanda. Ang libreta na yon naglalaman ng mga detalye kung paano kontrahin ang bawat gumaganang mutya o agimat. Doon rin niya napag-alaman kung ano ang kahinaan ng itim na manok na alaga ng mga kaukaw na engkanto. Habang hinihintay niya ang pagbabalik ng matandang yon, patuloy niyang hinahasa ang kanyang lakas espiritual. At ang natutunan niya sa matanda na mga kumbate espiritual maging pisikal, inihalo niya ito sa mga bago niyang natuklasang karga. Habang lumilipas ang linggo, buwan, maigi siyang nagsasanay dahil alam niyang muli silang magkakaharap nung misteryosong lalaki. Hanggang sa dumating na nga ang araw, ang pagbabalik ni Tandang Jem. Habang nagsisibak siya ng kahoy sa bakuran, nasipat niyang may paparating na matanda sa kanyang kinaroroonan. Bigla namang napatayo itong si Fidel nang masipat niyang si Tandang Jem yon. Kaagad niyang sinalubong ang kanyang kaibigan habang nakangiti. Nakangiti rin naman ang matanda na animoy nagagalak rin itong makita siya. Habang naglalakad sila papalapit sa kubo, panay naman ang pag-uusap nila at kamustahan. Hanggang sa nagwika siya dito ng, Manong, may isasangguni sana ako sa inyo. Tungkol ho ito sa taong nakalaban ko. Ilang linggo lang ang makalipas. Sino ba siya? At bakit kilala niya kayo? Nang marinig ito ng matanda, tumingin lang naman ito sa malayo
at maya-maya lang ay sumagot din ito. Ang nakalaban mo, iho, ay walang iba kundi si Estacio. Sabay kaming nag-aral noon sa ilalim ng pagtuturo ng isang ermitanyo. Ngunit itinakwil siya ng aming guro dahil sa pagiging ganid nito sa kapangyarihan. So mga kaermitanyo, hanggang dito na lang ang ating kwento. Pabang sa susunod na yugto. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagdayo nila sa malaking sabungan. Yun lang. Maraming salamat.